mapagpalang umaga po sa ating lahat, my church family. Sa ngayon po na padami na ang number ng positive sa COVID, kaya sinisulong ng ating gobyerno ang mass testing. Kaya dumadami yung result na positive. Nakakalungkot mo, pero merong isang positive na result ang masaya. Alam niyo kung ano yun? Paano kaya kung sumulong din sa ating mga anak ng Diyos ang mass testing? Yung mass testing na tukuyin yung faith mo kung positive ba ito or negative. Ano sa tingin niyo mga kapatid? Positive ba or negative? Kung negative po, meron po akong ibibigay na verse sa inyo na sana after nito ay maging positive yung faith niyo sa ating Panginoon. Kasi sabi nga, ang kanyang salita ay hindi nagbabago. Ito po ay makukuha sa 2 Corinthians chapter 4 verse 8 to 9. Sabi po dito, "We are hard pressed on every side, but not crushed, perplexed, but not in despair, persecuted, but not abandoned, struck down, but not destroyed." Sana po mapaalalahanan tayo lagi ng verse na ito at maging positive ang ating faith sa ating Panginoon at sa kanyang salita dahil hindi po ito nagbabago. At mga kapatid, sabayan natin na awitan ang ating Panginoon ng isang papuri at pasasalamat sa awiting ito. Walang hangganan, hindi magbabago kailan pa man. Sa habang panahon, ang iyong salita, Panginoon. Mga halaman ay natutuyo, langit at lupa ay maglalaho, ngunit tapat lahat ng sinabi mo. Karamdaman ko ay mapapawi, suliranin ko ay magagapi, kalaya ay mararanasan ko dahil sinabi mo. Oh, kasalanan ko'y patatawarin, panalangin ko'y iyong diringgin, ang pagtitiwala ko'y sa'yo dahil sinabi mo. Dahil sinabi mo. Sinabi mo, oh Diyos. Walang hangganan, hindi magbabago kailan pa man. Sa habang panahon, ang iyong salita, Panginoon. Mga halaman ay natutuyo, langit at lupa ay maglalaho, ngunit tapat lahat ng sinabi mo. Karamdaman ko ay mapapawi, suliranin ko ay magagapi, kalaya ay mararanasan ko dahil sinabi mo. Oh, kasalanan ko'y patatawarin, panalangin ko'y iyong diringgin, ang pagtitiwala ko'y sa'yo dahil sinabi mo. Dahil sinabi mo. Karamdam ay mapapawi, sulira di magagapi, kalaya ay makakamit dahil sinabi mo. Sala'y patatawarin, ang dalangin diringgin, puso ay magtitiwala sa sinabi mo. Karamdam ay mapapawi, suliranin ay magagapi, kalaya ay makakamit Dahil sinabi mo. Sala'y Patawarin, diringgin, puso ay magtitiwala
mapapauwi, suliranin ko ay magagapi, kalaya ay mararanasan ko dahil sinabi mo. Kasalanan ko'y patatawarin, panalangin ko'y iyong diringgin, ang pagtitiwala ko'y sa'yo dahil sinabi mo. Karamdaman ko ay mapapawi, suliranin magagapi, ay mararanasan ko dahil sinabi mo. Kasalanan ko'y patatawarin, panalangin ko'y iyong diringgin, ang pagtitiwala ko'y sa'yo dahil sinabi mo. Dahil sinabi mo. Damay mapapawi, suliranin magagapi, kalaya ay makakamit dahil sinabi mo. Sala'y patatawarin, ang dalangin diringgin, puso ay magtitiwala sa sinabi mo. Dahil sinabi mo. Purihin ka nawa, Panginoon, sa naawit namin, Lord. Tunay nga pong hindi nagbabago ang iyong salita. Ang iyong mga pangako ay nananatili pa rin, Panginoon, na totoo sa aming buhay. Kaya, Lord, sa mga oras pong ito, nais ka po naming alayan ng aming pasasalamat na nanggagaling po sa aming mga puso. Dahil ikaw po ay napakabuti sa aming buhay. Dakila ka, Ama, sa aming mga buhay. Kaya Lord, sabay-sabay po kami magkakapatid sa pananampalataya. Nagkakaisa po kami ngayon upang ialay ang awiting ito para sa iyo. Diyos na dakila, karapat-dapat sa pagsamba, kalwalhatian, walang katulad, higit sa sukdulang kailanman. Ang alayan kay tanging mitin, ihandog ang lahat sa akin. Bawat araw ikaw ang naisin, ibigin. Kahanga-hanga, Diyos na dakila, karapat-dapat sa pagsamba, kalwalhatian, walang katulad, higit sa sukdulang kailanman. Ang alayan kay tanging mitin, ihandog ang lahat sa akin. Bawat araw ikaw ang naisin, tunay nga pong kahanga-hanga ka, Panginoon, ang iyong kadakilaan, ang iyong pag-ibig at ang iyong katapatan, O Diyos. Kaya Lord, nararapat ka lamang po na alayan ang aming pasasalamat ng aming pagsamba sa mga oras na ito. Tanggapin niyo po, O Diyos, tanggapin niyo po itong aming alay para sa iyo. Ang alayan kay tanging
O Diyos naming dakila at makapangyarihan sa lahat, tunay nga po Panginoon na kahanga-hanga ka Ama. Kahanga-hanga po ang iyong katapatan, ang iyong kabutihan at kadakilaan sa aming buhay. Lord, sa mga oras pong ito, wala po kaming ibang masasabi Panginoon kundi salamat. Salamat Lord dahil patuloy ka po naging totoo sa amin. Hindi ka po nagkukulang sa inyong mga pangako. Salamat po Panginoon. Lord, nawa po'y napasaya ka namin sa aming mga inawit. Lord, nawa po'y natouch ang iyong mga puso. Dahil Ama, wala po kaming ibang gusto kundi ang pasayahin ka sa araw mo ngayon. Ito po ang araw mo Panginoon, kaya i-enjoy niyo po ang aming buhay. Inaalay po namin ang aming mga puso, ang aming mga isip upang papurihan ka Ama. Salamat po o Diyos at samahan niyo po kami sa araw na ito. Nawa po ikaw po ang madakila at maluwalhati sa lahat ng aming gagawin. Para po ito sa iyo, Panginoon. Maraming salamat po at ito lamang po ang aming dinadalangin. Pinapasalamatan sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Isang mapagpalang linggo po sa lahat ng mga kapatid at mga kaibigan ko sa Panginoon. Ngayon ay Sunday na naman at tayo ay mag-gather ulit virtually to worship God in spirit and in truth. Are you ready for the message this morning? My topic is entitled Resilience. Sabihin nyo nga po, Resilience. At ang magiging text po natin ay matatagpuan sa Romans chapter 12 verse 11 and 12. Basahin po natin ang text, verse 11. Never be lacking in zeal, but keep your spiritual fervor serving the Lord. Be joyful in hope, patient in affliction, faithful in prayer. Alam niyo po, ang ibig sabihin ng word na resilience ay the capacity to recover quickly from difficulties or toughness. Ito yung nakakapag-move on agad kahit na merong malaking problema sa buhay. Yung nakakabalik ka agad sa normal na ikot ng mundo matapos na madapa at malugmok at bumangon muli sa buhay. Yung nakakabangon agad sa pagkakadapa. Isa pong halimbawa dyan yung boxer na after ma-knockdown, bumabangon agad upang makalaban pa. Yung hindi niya kasi tanggap na bumagsak siya. Ganon din po yan sa buhay natin. May mga pagkakataon po na hindi po natin tanggap na bumabagsak tayo sa buhay. Kaya bumabangon tayo, lumalaban ulit, at ang tawag po doon ay resilience. Gets niyo po ba yon? According to psychology, nag-research po ako sa psychology kung ano pong sinasabi nila about the word resilience. Resilience is what gives people the psychological strength to cope with stress and hardship. It is the mental reservoir of strength that people are able to call on in times of need to carry them through without falling apart. Ito daw po yung pinanghuhugutan ng kakaibang lakas ng isang tao kapag siya ay bumagsak sa problema. Psychologists believe that resilient individuals are better able to handle such adversity and rebuild their lives after a catastrophe. Ang mga tao daw pong resilient ay matapos po silang daanan ng bagyo sa buhay, daanan ng matinding pagsubok, ay nakakabalik pong muli sila sa normal nilang ginagawa. Nakakabalik ulit sa pag-aaral, nakakabalik ulit sa pagtatrabaho, nagagawa ulit yung mga daily routines niya sa buhay, yung mga kailangan niyang gawing responsibilidad dahil siya ay isang resilient na tao. Whether we like it or not, kailangan po natin ng pagiging resilient. Tama po ba? Yung hindi naman kasi talaga natin maiiwasan na mayroong problema na darating sa ating buhay. At dahil hindi po natin maiiwasan ang pagdating ng problema, kailangan po nating lumaban. Kailangan po nating bumangon ulit. Kailangan nating ipagpatuloy ang ating buhay dahil marami po tayong kailangang gawin. Amen po ba yon? Example po dyan, sa panahon natin ngayon, nawalan ng work dahil sa pandemic, dumiskarte ng ibang mapagkakakitaan. Marami po tayong kakilala dyan na nag-engage po sa mga maliliit na negosyo, ang iba online, ang iba po paglalako o buy and sell, upang mapunan po ang kanilang pangangailangan. Sila po yung mga resilient na tao. Isa pa pong
halimbawa, yung natigil ang pampublikong panambahan natin, no? Ngunit nakapagbukas naman ng online or radio ministry. Ang tawag po doon ay resilient church, no? Yung kahit na napigilan yung ating pagtitipon-tipon sa ating mga lugar na ating panambahan, ay nakapagpapatuloy pa din tayo sa ating gawain dahil tayo ay mga resilient. Isa pa pong halimbawa yung namatayan, ngunit nakapag-move on. Naranasan ko po nung kami po ay mamatayan ng ama at kami po ay nakapag-move on sa biyaya ng Panginoon. Binagyong mga pananim at nakapagtanim ulit. Lagi po natin itong nararanasan sa buhay na tayo ay nagiging resilient na tao. Isa pa pong halimbawa na nakawang bahay, ngunit muling nakapagpundar. Naluging negosyo at muling bumangon. Isa pa pong halimbawa, bilang isang Kristiyano, nagkasala, nalulong, nagsisi at nagbagong buhay. Ang tawag po doon ay resilient na Kristiyano. Mahirap ang sitwasyon ng buhay pero nagsiserve pa din kay Lord. Ang sabi po ng verse na binasa natin kanina, ulitin po natin, never be lacking in zeal, but keep your spiritual fervor serving the Lord. Hindi daw po nawawalan ng commitment sa ating Panginoong Diyos. Yung pinapanatili natin, yung ating pagiging masigasig sa paglilingkod sa Kanya. Tayo po ay matatawag na mga resilient Christian. Ikaw ba ay isang resilient na Kristiyano? O kung di naman, nais mo bang matutunan ito sa biyaya ng Panginoon? Bago po tayo tuluyang lumalim sa ating pag-aaral, inaanyayahan ko po kayong samahan niyo po ako sa isang panalangin upang humingi ng paggabay sa banal na Espiritu Santo. Manalangin po tayo. Ama naming Diyos na dakila, banal at pinakamakapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpapakumbabang lumalapit sa trono ng iyong biyaya sa umagang ito. We ask forgiveness, Father, for the sins we've committed, from the way we think, from the way we say, from the way we act. We thank you, Lord, for you have forgiven us of all of our sins. Ama naming Diyos na dakila, nais po namin kayo ang maging center ng aming isip, ng aming puso, ng aming focus sa mga oras na to. Dahil gusto po namin na makakinig po ng iyong banal na salita at kami po ay matuto at bigyan niyo po kami ng lakas ng loob, bigyan niyo po kami ng talino upang maging doers kami, maging obedient po kami sa aming matututunan sa ngayon. And we only have one purpose this morning. Yun po ay ang mapapurihan kayo, masamba, matangi, mapaglingkuran at maluwalhati. At naway masiyahan po kayo, Panginoon, sa aming panambahan. Ito pong aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sabihin nyo nga po ulit, resilience. Alam nyo po yung resilient, yung pagiging resilient, kaakibat nito ang katatagan, pagsisikap, determinasyon, lalo't higit ang pagtitiwala sa ating Panginoon. Yun po yung pinakasekreto ng lahat kung bakit tayo ay patuloy pa rin bumabangon sa tuwing tayo ay nagkakaproblema. Yung higit na pagtitiwala sa ating Diyos na makapangyarihan at buhay. Amen ba yun, mga kapatid? Pag-uusapan po natin qualities of a resilient Christian based from Romans chapter 12 verse 11 and verse 12. And in this message, I only have 3 points. Are you ready for the message? Ano ba ang qualities ng isang resilient na Kristiyano? Number 1, be joyful in hope. Sabihin nyo nga po, be joyful in hope. Do you believe that resilient people never runs out of hope? Amen, no? Talagang ang isang resilient daw po na tao ay hindi nauubusan ng pag-asa. Ang sabi po ng verse, be joyful in hope. Joy fuels hope. Do you agree? Pag nawala ang joy, unti-unti na ding mamamatay ang hope. Pag-usapan po natin, iba't ibang uri ng umaasa. Tingnan nyo po kung nasa ang category po kayo. Una, yung umaasa pero kinakabahan. Sana wag ako tawagin ni ma'am sa recitation. Asang-asa ka na sana wag kang tawagin at kinakabahan ka rin at the same time. Isa pa pong halimbawa, no? Sana makapasa ako sa entrance exam, sana makapasa ako sa board exam, no? Yung umaasa ka pero kinakabahan ka. Isa pong uri yan ng umaasa. Pangalawang uri po ng umaasa, yung paayaw-ayaw pero umaasa. Uy, crush ka daw ni ano.
Huwag ka nga, ayoko nga. Tapos, umaasa. Napaayaw-ayaw pero umaasa. Pangatlong uri po ng umaasa, yung umaasa pero nagdududa. Parang ganito, totoo kaya na ang plan ni Lord sa akin ay to prosper me, to give me hope and a good future? Parang malayo atang mangyari yon. Alam mo yun, yung umaasa ka na sana mangyari, pero nagdududa ka. At yung pang-apat na uri ng umaasa ay yung masaya habang umaasa. Yan po yung point natin ngayon. Yung be joyful in hope. Makinig ka kapatid, makinig ka kaibigan, hindi ka masyadong apektado kapag masaya kang umaasa sa Diyos. Amen ba yon? Yan po ay isang matinding katangian ng isang resilient na Kristiyano. Yung hindi ka nauubusan ng pag-asa at patuloy kang umaasa sa mga pangako ng Diyos sa iyong buhay. Amen ba yun? At what fuels hope is joy. Yan po yung gasolina, yan po yung nagpapaliyab ng ating pag-asa, yung ating kaligayahang nararamdaman sa ating mga puso. Pag-usapan po natin, what are the things that we are hoping for? Letter A, rapture. Sabi nyo nga po, rapture. Amen? Umaasa ka ba sa rapture? Ako, umaasa talaga ako, kapatid, kaibigan, sa pagbabalik, sa pagdating ng ating Panginoong Diyos. Yung sasalubungin natin siya doon sa air, no? Tapos, dadalhin niya tayong lahat doon sa langit, sa kanyang inihandang palasyo para sa ating lahat. And if you are going to talk about rapture, we are going to read 1 Thessalonians chapter 4, verse 16 and verse 18. Samahan niyo po ako sa pagbabasa. For the Lord Himself will descend from heaven with a shout, with the voice of an archangel, and with the trumpet of God. And the dead in Christ will rise first. Then we who are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. And thus we shall always be with the Lord. Therefore, comfort one another with these words. Naniniwala po ba kayo mga kapatid at mga kaibigan ko sa Panginoon na kapag merong discouraged na tao, isa sa pinakamabisang pang-comfort sa kanya ay yung i-encourage mo siya na balang araw ira-rapture tayo ng Panginoon? Amen? Ang sarap mong gamiting pang-comfort. Kaya nga sabi na Apostle Paul, therefore, comfort one another with these words. Yun po kasi yung pinaka-inaasam nating lahat. Tayong mga miyembro ng body of Christ, yung kasi yung pinakahihintay nating lahat. Yung kukunin tayo ng Panginoon, yung sasalubungin natin sa langit at dadalhin niya tayo sa langit at doon tayo maninirahan pang sawalang hanggan. Ito po yung mga mangyayari sa rapture. Una, shout of an archangel. Sabi niyo nga po, sigaw. Isang pagsigaw ng isang arkanghel. At ito po ay masusundan ng trompeta ng Diyos. Makakarinig po tayo ng pagsigaw sa langit. Yun po ay sigaw ng arkanghel at pagtunog ng trompeta ng ating Panginoong Diyos. At kapag nandun na po, yung dalawang yon, sigaw ng archangel at yung pagtunog ng trompeta ng Diyos, yung mga namatay na po kay Kristo, ibig pong sabihin, yung lahat ng members of the body of Christ, beginning from the Apostle Paul, hanggang po sa rapture, sa pagbabalik ng ating Panginoong Hesus, ay bubuhayin sila. Sabi nyo nga po, resurrection. Kasi alam po nating lahat that Jesus' resurrection is the pattern or will be the pattern of our resurrection. Kung paanong binuhay muli ang ating Panginoong Hesukristo, sa kamatayan, ganun din tayo bubuhayin ng Diyos. Papalitan yung mga katawan natin mortal, magiging immortal. Yung corruptible body, magiging incorruptible body, magiging glorious body. Amen? At yung mga namatay na daw po sa Panginoon ay sila yung unang bubuhayin. At yung mga nananatiling buhay pagdating sa rapture ng Lord ay papalitan ang kanilang katawan ng isang immortal, glorified, incorruptible body. Yun po yung mangyayari sa rapture. At doon din po sa rapture mangyayari yung Bema Seat Judgment. Ibig pong sabihin yung giving of rewards. Sabihin nyo nga po rewards. Nung last Sunday po, pinag-usapan po natin yung 5 kinds of crowns na ibibigay ng ating Panginoong Diyos sa mga karapat-dapat na mga Kristiyano. Amen po ba yun? Kaya nga po sabi na Apostle Paul, comfort one another with these words. Kapag meron kang kakilala, especially yung mga matatanda, no, yung nahihirapan na sa buhay, i-comfort mo siya, okay lang yan lolo, okay lang yan lola. Pagdating ni Lord,
wala nang paghihirap. Pagdating ni Lord sa rapture, magiging masaya, magiging kompleto, magiging buo tayong lahat. Amen? Yun po yung pinaka-the best na comfort. Alam niyo po mga kapatid, I am hoping that I am alive when this amazing event happen. Gusto ko po na ako'y buhay pa sa rapture. Gusto ko pong maranasan yun na hindi pa ako dumadaan sa kamatayan. Gusto mo bang sumama dito, friend? Gusto mo bang sumama sa rapture? Believe that Jesus died for your sins. Believe that He was buried and that He rose again after 3 days. Open a relationship with Jesus by accepting Him as your Savior and Lord. At doon ka lamang po makakasama sa napakagandang event na yon na kung tawagin nating rapture. And to those that are already part of the children of God, meaning members of the body of Christ, serve the Lord all the more. Amen? By telling your loved ones about Jesus' death, burial, and resurrection. Makakasama sila sa langit upang makasama natin sila doon sa paraisong inihanda ng ating Panginoong Diyos. Last Sunday, we talk about reward ng Lord na ibibigay niya sa langit sa mga mananampalataya at nagbuhat ng kanilang cross dito sa lupa. Amen? Yung pinag-usapan natin last Sunday. If we joyfully serve the Lord, then we are hoping for His appearing during rapture. Amen? That is our greatest hope. Sabi niyo nga po, greatest hope. The coming and appearing of our Lord and Savior Jesus Christ. Yan din ba ang hope mo, kaibigan? Kasi kung hindi, nako, baka yung buhay mo dito sa lupa ang masyado mong pinaghahandaan. Huwag ganon, friend. So that is the first hope na pinag-usapan natin, yung rapture. Letter B, pag-usapan natin future. Pares yun, no? Yung una rapture, ngayon naman future. Sabi niyo, future. And we are going to read Jeremiah 29 verse 11 in New International Version. Samahan niyo po ako sa pagbabasa. For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. Tanong, umaasa ka ba na maganda ang future mo? Tapos sabay tingin sa sarili, no? Eto, magiging maganda yung future. Tapos sabay tingin sa bahay at mga gamit ng bahay. Eto, magiging maganda yung future. Tapos sabay tingin sa mga kasama sa buhay. Kami, magkakaroon ng magandang future. Mali kasi tinitingnan mo, kaibigan. Kapag tumingin ka sa Diyos ka, tumingin at sa Kanyang mga pangako. Amen? Alam mo kasi kapag tumingin ka sa Diyos, ang sarili, ang pamilya, ang bansang Pilipinas ay may magandang future. Amen ba yon? Kaya nga sabi po ng Bible, look unto Jesus, who is the author and perfecter of our faith. Sa Kanya lamang po tayo diretsong titingin at siguradong magiging maganda ang future po natin. According to Jeremiah 29:11, God knows your future and He has a great plan about it. Do you believe that? Alam ng Diyos ang future mo, kaya meron siyang magandang plano tungkol dito. Ang problema, may plano na ang Diyos, may plano ka din. Di ba, no? Minsan, alam na natin na merong magandang plano ang Lord para sa atin, gumagawa rin tayo ng kanya-kanyang plano sa buhay. Tanungin kita, kaibigan. Tanungin kita, kapatid. Sino nakakaalam ng future? Hello? Si Lord. Amen? Kanino mas maganda yung plano? Sa Kanya. Amen ba yun? At ang sabi po ng verse, no, plans to prosper, not to harm. Do you believe that? Naniniwala ka ba na magiging maganda yung future mo? Kasi yan yung mga bagay na asang-asa tayo eh. Sana meron tayong magandang future sa hinaharap, no? Ang sabi ng verse in Jeremiah 29:11, plans to prosper you and not to harm you. Yan po, that verse was backed up by John chapter 10 verse 10 in English Standard Version. Sabi ng verse 10, the thief comes only to steal and kill and destroy. Jesus said, I came that they may have life and have it more abundantly. Sabi mo nga po, abundantly. Di ba, no? Yung plano ng Diyos, talagang sisiguraduhin ng ating Panginoong Hesus na mangyayari yun. Kaya nga sabi niya, I came that you may have life and have it more abundantly. Yung hindi lang yung tiyan, yung abundat, kundi abundant life. Amen? Hindi lang yung tiyan, yung bundat, kundi abundant life. Ang sabi pa ng verse, plans to give you hope
and a future. Yan po yung dalawang asang-asa tayo. Number one, yung rapture. Pangalawa po yung future. At ang plano ng Diyos sa future mo is to give you hope and a good future. His plan is for you to prosper. His plan is for you to succeed. Amen. Hallelujah. Ito yung verse na may hope, may pag-asa na magiging maganda yung future. Di ba, no? Alam mo ba yung Jeremiah 29:11, friend? Naniniwala ka ba na sa kamay ng Diyos, sa plano niya, maganda yung future mo? Naniniwala, naiintindihan mo ba, kaibigan, yung Jeremiah 29:11? Di ba, no? Ang problema kasi, hanggang alam lang, walang pananampalataya. Memorize natin yung Jeremiah 29:11. For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you, not to harm you. Plans to give you hope and a good future. We memorize that. No? Pero hindi lang yung hanggang alam lang, kundi merong pananampalataya. Kung may faith ka sa verse 11, ito makinig ka kapatid, kaibigan. Kung may faith ka sa verse 11, dapat merong ka ding faith sa verse 12. Ito kasi yung problem Memorize natin yung verse 11, pero yung verse 12, hindi natin binabasa. Hindi natin sinasaulo. Ano sabi ng verse 11? For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. But take note of this in verse 12. Then you will call on me and come and pray to me, and I will listen to you. Ngayong alam mo na maganda ang plan ni Lord para sa'yo, ano yung gagawin mo? Ang sabi ng verse 11, nalaman natin sa verse 11 na maganda yung plano ni Lord para sa atin, right? Ang gagawin natin, our response to that is in verse 12. Ang gagawin natin, call on God. Sabihin mo, call on God. He is only one prayer away. Amen? Tumawag sa Diyos. Lord, hello Lord, di ba po may magandang plan ka para sa akin? Pwede ko po bang malaman kung paano ko po matatanggap yon? Call on God. God knows His plan for you. Diba, no? Meron siyang magandang plano para sa buhay mo. Kaya tumawag ka sa Diyos. At ang susunod na gagawin mo, after you call on God, come towards God. Ikaw ang nagtawag, ikaw din yung pupunta. Di ba, no? Natural, Diyos ang tinawag mo, hindi anak or nakababatang kapatid. Minsan kasi kapag tinawag anak mo, anak, lika nga dito. Uy, bunso, lika nga dito. Yung parang gano'n, no? Pero ibahin mo ang Diyos. Pag ikaw ang tumawag sa Diyos, ikaw din ang lalapit sa Kanya. Amen? Ikaw ang nagtawag, ikaw din ang pupunta. Natural, dahil Diyos ang tinawag mo. Ang ibig pong sabihin nun, may pagpapakumbaba. Hindi yung parang nagtatawag ka lang ng inaapi mong tropa. Hoy, lika nga dito. Hindi gano'n, no? Kapag tumawag ka kay Lord, Lord, asan ka po? Lalapit po ako sa inyo ng may pagpapakumbaba. I am confessing my sin. Sorry, Lord, sa mga nagawa kong kasalanan. Lord, I am about to worship you today. I am about to sing you a song. I am about to pray. I am about to pronounce how majestic you are, how beautiful you are to me. Amen? Ano, kapag ikaw ang nagtawag sa Diyos, ikaw yung lalapit sa Kanya. Ang iba kasi, marunong lang magtawag pero hindi marunong lumapit. Marunong ka bang tumawag sa Diyos? Marunong ka din bang lumapit sa Kanya? Kapag nagkasala, tumawag at lumapit sa Diyos. Kapag nahihirapan, tumawag at lumapit sa Kanya. Kapag nagkakasakit, tumawag at lumapit sa Diyos. Kapag nagwo-worry, tumawag at lumapit sa Kanyang banal na presensya. Lalo na kapag may hinihingi sa Lord, tumawag at lumapit. Sabi niyo nga po sa katabi niyo, tumawag ka at lumapit ka sa Diyos. Hindi yung puro tawag lang. Dapat merong pagsunod din. Amen? God will listen. Yan yung susunod na sinabi ng verse. Nakita niyo po ba ang relationship ng Jeremiah 29:11 at Jeremiah 29:12? Nakita niyo po ba ang relasyon ng dalawang verses na yon? Huwag yung kinakabisado lang ang 11. Dapat pati yung verse 12 din. Amen.
Minsan kasi sa mga prayer meeting, no, madalas ko ito marinig, my life verse is Jeremiah 29:11, tapos magre-recite na siya. Alam mo, makinig ka kapatid, makinig ka kaibigan, alam mo, hindi life verse ang verse 11. Walang pagsunod dyan. Ang totoong life verse ay verse 12. Merong aksyon, merong pagsunod, merong pagsasabuhay o pagsasalife in response to verse 11. Amen? Yun po yung dapat na life verse. Yung merong aksyon, yung merong pagsunod, merong pagsasabuhay. Kaya nga, buhay, no? Kaya nga, life eh. Kaya nga, life verse. Amen? So that's all about our first point. No? At yung unang puntos po natin, pinag-usapan po natin yung, ano yung pinag-usapan natin? Be joyful in hope. Our second point is be patient in affliction. Sabi nyo nga po, be patient in affliction. Ang ibig pong sabihin ng affliction ay pain or suffering. Maging mapagpasensya daw po tayo sa bawat sakit, sa bawat paghihirap, sa bawat pagsubok na pinagdadaanan natin sa ating buhay. Alam niyo po, isa ito sa pinakamahirap gawin. Tama? Ang maging mapagpasensya kahit nasasaktan ka na, kahit hirap ka na, nagpapasensya ka pa. But you know what? Isa yan sa magandang katangian ng isang resilient na tao. Ano yung una? Be joyful in hope. Pangalawa, be patient in tribulation. Be patient in affliction, no? Yung may nararamdaman kang parang ganito, no? May nararamdaman kang kaiba sa tiyan mo. Tapos yung alam mo yun, yung parang may gustong mag-unahan pababa, pero ang haba ng pila sa CR, nakakawala ng pasensya, di ba? Di ba, no? Alam niyo po, isa sa mga lugar na mahirap mag-exert ng patience, ng pasensya, yung mga nasa ospital, no? Yung hirap na sila, yung daing na ng daing. Ang hirap na mag-practice ng patience, no? Isa pa po yung mga nakalagayan ng na-stranded sa biyahe, yung mga reports po ngayon, no? Dahil po sa pandemic, no, ang dami pong na-stranded sa mga paliparan at dami pong na-stranded sa mga barko dahil nga po limitado po yung mga biyahe ngayon at ang hirap mag-practice ng patience, ng pasensya. Naranasan nyo na rin po bang i-persecute? Merong isang tao na nagpa-persecute sa inyo. Ang hirap mag-practice ng patience. But you know what? Yan po yung challenge sa atin. If you want to be a resilient person, then be patient in affliction. Maging mapagpasensya sa mga pagsubok, sa mga paghihirap na pinagdadaanan sa buhay. Ang resilient na tao, mayroong ganitong katangian. Amen. Makinig ka kapatid. Makinig ka kaibigan. Hindi ka masyadong apektado kapag mapagpasensya ka. Amen ba yun? Mabilis mag-move on, mabilis bumangon, mabilis magpatuloy, mabilis i-gather ulit ang sarili matapos na subukin ng isang matinding pagsubok kapag meron kang patience, kapag meron kang pasensya. Amen ba yun? Yung mapagpasensya sa kahirapan. Alam niyo po ba kung bakit? Because there is no greater response to affliction rather than to be patient. Amen. Wala na pong higit na pagtugon sa kahirapan sa buhay maliban sa pagiging mapasensya. Ang sabi po ng James chapter 1 verse 4, samahan niyo pa akong basahin. James chapter 1 verse 4, but let patience have its perfect work, that you may be perfect and complete, lacking nothing. Amen. Praise the Lord for His word, no? Hayaan daw po nating pagtrabahuin ang pasensya. Let patience have its perfect work. Makinig ka, kung empleyado mo ang pasensya, paano mo ito pinagtatrabaho? Aber. Ang problema kasi, lagi natin binibigyan ng day off si Miss Patience. Tama ba? May sick leave na, may vacation leave pa, may casual leave pa. Ano ba binibigay mo? Walang pasok tuwing holidays. At ang worst case scenario, nagsisimula pa lang yung pasensya magtrabaho para sa'yo, sinisante mo agad. What? Kapag naboboring, patience, mag-day off ka muna. Kapag nagagalit, mag-day off ka. Kapag naiinggit, mag-day off ka. Kapag tinatamaan yung pride, mag-day off ka muna. Kapag kapag pinararangalan ng magulang, no, pinapangaralan rather, kapag pinapangaralan ka ng magulang, no, minsan pinapag-day off natin yung pasensya. Ang hirap magpasensya, mag-day off ka muna. Ano ba yan? Ano bang klaseng employer ka kung ganun tayo lagi? Are you listening?
Ang sabi ng verse in James chapter 1 verse 4, let patience have its perfect work. Hayaan mong magtrabaho para sa'yo ang pasensya. Kapag pinagtrabaho mo si Miss Patience, hindi mo ito sasahuran. Ikaw mismo ang sasahuran nito. Maniwala ka. Amen. Sabi ng verse, but let patience have its perfect work, that you may be perfect and complete, lacking nothing. Tingnan mo, ikaw pa sasahuran nito. Ilagay natin sa practical na pamumuhay yung that you may be perfect and complete, lacking nothing. Example sa academics, kapag may pasensya, kaya mong maging perfect sa exam. Right? Complete ang requirements, walang kulang. Kaya, makakagraduate ka with high honors. Nandun yung tatlong bagay. Yung perfect, complete, and lacking nothing. Another example sa work, kapag may pasensya ka, kaya mo maging perfect in attendance. Right? Kapag may pasensya ka, complete ang number of hours mo sa pagtatrabaho, hindi ka magiging petics. Kaya, complete din ang mga natapos mong tasks. Amen? Lacking nothing sa result ng iyong pagtatrabaho, kaya running for promotion ka na ngayon. Kaya nga po, kapag pinagpasensya mo, totoo po talaga yung sinasabi ng Bible. No? Basahin po natin ulit yung sinabi ng verse, but let patience have its perfect work, that you may be perfect and complete, lacking nothing. Kapatid, makinig ka. Kaibigan, makinig ka. Pagtrabahuin nyo po ang pasensya ng inyong buhay. Let patience have her perfect work. No? Kapag nahihirapan sa buhay, magpasensya. Kapag, alam mo yun, yung brownout, dito po kasi sa amin, brownout, i-practice yung pagiging mapagpasensya. Kapag naiingayan ka ng kapitbahay, maging mapagpasensya. Kapag nabababaan ka ng sahod mo, nabababaan ka ng grades mo, maging mapagpasensya. Kapag nahihirapan ka sa buhay, maging mapagpasensya. Kapag natatagalan ka ngayon sa pag-antay ng jeep, ng masasakyan kasi nga pandemic, maging mapagpasensya. Let patience have its perfect work. Ikaw yung sasahuran nito. Ikaw yung magbe-benefit nito. Di ba, umaming ka? Nung nagpasensya ka, naging mas maayos tuloy ang buhay. Amen ba yun? Kaya nga, i-practice po natin yung pagiging mapagpasensya. Makinig ka kapatid, be patient towards self. Maging mapagpasensya sa sarili. You are under construction. Don't be too hard on yourself. Yung ikaw mismo, yung wala ka ng tiwala sa sarili mo, pagpasensyahan mo yung sarili mo. You are still under construction. I am still under construction. Amen? Number 2, be patient towards people. Hayaan mo magtrabaho ang iyong pasensya maging sa pakikipagsalamuha sa ibang tao. Like you, they are under construction too. Amen. Be considerate on others, no? Maging mapagpasensya. I-consider mo rin ang kapakanan nila. Hindi lang yung laging sariling kapakanan, no? Magtulungan, magunawaan, magpasensya sa isa't isa. Another one, be a patient Filipino citizen. Amen. Maging mapagpasensyang mamamayang Pilipino. Our government is not perfect, right? Our leaders are not perfect. And you are not a perfect citizen either. At dahil walang perpekto sa Pilipinas, our country is not perfect, our president is not perfect, you yourself is not a perfect citizen either, no? Kailangan nating magpasensya sa isa't isa. Let patience have its perfect work, no? Be a law-abiding citizen who fears the Lord and who respects your fellow countrymen. Another one, no? Be patient in life. Maging mapagpasensya sa buhay. There are still trials, there are still storms, sickness, bankruptcy, quarrels, imperfect situations that will come. Maging mapagpasensya. To be patient is equivalent to having faith in God. Trusting Him that He has a plan, a purpose behind. No? Ang pagiging mapagpasensya daw po ay katumbas ng pagkakaroon ng pananampalataya sa Diyos dahil ikaw ay umaasa, nagtitiwala sa Kanya na meron siyang plano. Siguro, pinaghihintay muna ako ni Lord. Magpapasensya muna ako. Aasa ako sa Kanya. Mahirap ang buhay. Kaya pagpasensyahan mo lang, kapatid. Sabihin nyo nga po sa katabi ninyo, magpasensyahan tayo, please. Ayan. Let's have a recap. Our first point is, what are the qualities of a resilient Christian?
Number 1, be joyful in hope. Number 2, be patient in affliction or be patient in tribulation. And we will move on to our third point, which is be faithful in prayer. Sabihin nyo nga po, be faithful in prayer. Alam nyo po, ito ang pinakasekreto ng isang resilient na tao. Yung lagi siyang nananalangin. A resilient person, lalo kung mga Kristiyano, ay laging nananalangin. Tanungin kita kapatid, tanungin kita kaibigan, sa anong practice ka ba faithful? Eating time, ayan, napaka-faithful natin doon. Pagligo, paminsan-minsan hindi ka faithful dyan, umami ka. Another one, pagtututbrush, minsan, hindi ka rin faithful. Pag CR, yan, faithful tayo dyan. Sa bisyo, faithful. Sa paboritong sports, faithful. Sa K-drama, lalo ng faithful, no? Sa online games, faithful na faithful. Sa prayer, U. Diba, no? Kaya nga, kung sasagutin mo yung tanong, saan ka faithful? Ang isang resilient na tao, faithful sa buhay, pananalangin. Amen? Dahil sa Diyos sila humuhugot ng lakas. At dahil alam nila na hindi nauubusan si Lord ng lakas, kaya pray sila ng pray. Makinig ka kapatid, makinig ka kaibigan, hindi ka masyadong apektado kapag faithful ka sa pananalangin. Kaya nga po sabihin nyo sa katabi ninyo, be faithful in prayer. We are going to consider Philippians chapter 4 verse 6 to 7. Samahan niyo po ako sa pagbabasa. Ang sabi po ng verse, do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your requests to God. And the peace of God which transcends all understanding will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Prayer is the best substitute for worrying. Do you agree? Ang panalangin ang pinaka-the best na pampalit sa pag-worry. Di ba pinapalitan mo kapag ayaw mo? Example, pagkain, damit, crush, gadget, sapatos, kulay ng kwarto, kulay ng buhok, sasakyan, etc. Kung ayaw mo ng pag-aalala, edi palitan mo ng pananalangin. Amen? Ganun lang po kasimple yun. Kasi, total, pinapalitan naman natin kapag ayaw na natin, di ba? Kung ayaw mo ng pag-aalala, palitan mo ng pananalangin. Amen ba yun? Grabe nga yung pag-alaga mo sa mukha. Kaya kung ano-ano nang nilalagay mong pampabata ng itsura, walang kwenta mga yan kung lagi ka naman nag-aalala. Amen ba yun? Grabe, no? Worrying is the enemy of prayer. And let's talk about the comparison between prayer and worrying. Una, pag-usapan po natin, what are the similarities of praying and worrying? Number 1, same facial reaction. Pasinin mo, di ba kapag nagpe-pray ka at nag-worry ka, parehas lang yung facial reaction. Example, nag-worry ka. Pag nagpe-pray ka, dahil may problema ka, di ba parehas lang? Try mo pang i-video yung sarili mo kapag nag-worry ka, tapos nagpe-pray ka dahil problemado ka. Ano? Same lang ang facial reaction. Number 2, anong similarity nila? Same in fervency or parehong taimtim ang damdamin. Kapag nagpe-pray ka, taimtim na taimtim, ba? Panginoon. Diba? Kapag nag-worry ka, taimtim ka naman. Ba, saan na siya? Nag-aalala na ako. Taimtim yung damdamin. Parehong taimtim ang damdamin. Same in fervency. And number 3, address to the same person. Address to the same person, and that is God. Lalo na po sa mga Kristiyano, kapag nag-aalala, Diyos ko! Kapag nagpipray naman, Our Father in Heaven. O diba? Address to the same person. Yan po yung mga pagkakapareho nila. Pero makinig ka, pareho man ang itsura, pero magkaiba naman ang resulta. We are now going to talk about the differences between praying and worrying. Number 1, kapag nag-worry ka, nawawalan ka na ng pag-asa. Samantala kapag nagpe-pray ka na, nabubuhayan ka na ng loob. Amen? Kapag nag-worry ka, yung, alam mo yun, yung parang katapusan na ng mundo. Pero kapag nagsimula ka na bumigkas ng Panginoong Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat, lumalakas yung loob mo. Kuting kang pumasok sa prayer room, leon kang lalabas sa prayer room. Amen? Ganon kasi yun eh. Pangalawang difference,
Kapag nag-worry ka, bumibigat at sumisikip ang pakiramdam. Kapag nagpe-pray ka, gumagaan at lumuluwag ang pakiramdam. Amen. Ano ngayon mas gusto mo? Mag-alala o mag-pray? Anong gusto mo? Yung nasisikipan ka ng paghinga? Yung ang bigat ng pakiramdam? O yung lumuluwag ang iyong kalooban? Yung at ease yung paghinga? Natural, doon ka na lang sa pananalangin. Why worry if you can pray? Amen? Pangatlo pong pagkakaiba ng pananalangin sa pag-aalala ay kapag nag-worry ka, nadadamay mo ang iba para masiraan din ang loob. Ngunit kapag nagpe-pray ka, nadadamay mo din ang iba upang maging positibo. Amen. Mabilis pong makahawa ang pag-worry. Try mo. Ipakita mo, umagang-umaga sa bahay ninyo, mag-alala ka. Buong bahay ninyo, buong tao sa bahay ninyo, mag-aalala na rin. Naapektuhan mo, nahawaan mo kasi. Pero subukan mo mag-pray. May problema, hindi na mawawala yung problema sa buhay. Amen? Laging merong problema. Kakambal na natin ang problema sa mundong ito. Pero kung may problema, meron din namang pananalangin. At kapag nagsimula ka mag-pray, makikita ka na mga kasama mo sa bahay na napaka-positibo mo. Ang lakas ng pananampalataya mo sa Panginoon, gagayahin ka nila. Magtutulungan kayo ngayon, sama-sama niyong pagtutulungang maayos ang problema, babangon ulit, itataguyod at magtatagumpay sa biyaya ng Panginoon. Amen? Another one, kapag nag-worry ka, nawawalan ka na ng tiwala sa Diyos. Ngunit kapag nagpe-pray ka, lumalakas faith mo sa Diyos. Alin mas malaki? Problema o Diyos? Depende. Depende kung saan ka nakafocus. Kung nakafocus ka sa problema, mas malaki yung problema mo sa Diyos. Pero kung nakapag-focus ka sa Diyos, kaya nga sabi ng verse, look unto Jesus who is the author and perfecter of our faith. No? Kapag nag-focus ka sa Diyos, hindi mo mapapansin ang problema. Amen? Ganon kasi yun eh. Kaya nga, kung mamimili ka man lang, ano nang pipiliin mo? Pag-aalala o pananalangin? Another difference. Kapag nag-worry ka, hindi ka makakausad sa mga gagawin mo. Ngunit kapag nagpe-pray ka, matatapos mo ang day's work. Amen. Kapag nag-worry ka, halos wala ka masimulan. Ang dami mong labahan, tambak yung hugasin. Hindi ka pa nakapaglinis ng kwarto. Ang gulo-gulo pa ng itsura mo, no? Ang dami mo dapat gawin, pero dahil nag-aalala ka, wala kang halos masimulan. Nakaupo ka lang, nakatunganga ka lang. Pagod na pagod ka, wala ka namang ginawa. Kasi nag-alala ka. Alala ka kasi. Pero kapag nag-pray ka, pinagkatiwala mo na sa Diyos. Alam mong wala kang kayanan na masolusyonan ang problemang dumarating sa buhay mo. Pero dahil nag-pray ka na, inasa mo na sa Diyos. Alam mo, nananampalataya ka sa Diyos na siya na ang bahala. Tutulungan ka niya, babangon ka ulit sa biyaya ng Lord. Amen. Yun po yung kayang gawin ng pananampalataya sa pamamagitan ng pananalangin. So why worry if you can pray? Another difference, kapag nag-worry ka, lugmo ka. Pero kapag nakapag-pray ka na, makakapag-move on ka. Amen. Kapag nag-aalala ka, itsurang monster ka. Kapag nag-worry ka, itsurang aswang ka. Ayaw sa liwanag, gusto sa loob, gusto lang lagi sa dilim, nag-worry ka kasi yung feeling mo, wala lang solusyon yung problema mo, no? Alam mo yung kapag nag-worry ka, lugmo ka. Pero kapag nakapag-pray ka na, makakapag-move on ka. Amen? Prayer works. Sabi nyo nga po, prayer works. Ano sabi ng verse? And the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Amen? Kapag pinag-pray mo na ng may pananampalataya, di ka na nag-worry. Believe me! Totoo ba, Pastor? Oo naman. Kapag pinag-pray mo na, hindi ka na mag-worry. Paano mo nasabi? Ayan naman yung paano mo nasabi. Eto kapag nag-pray ka na, hindi ka na mag-worry. Bakit? Because the peace of God will guard your hearts and your minds. Ito kasi yung dalawang to ang nag-aalala. Yung mind at yung heart. Yan kasi yung dalawa na parte ng buhay mo, ng pagkatao mo, na nag-aalala. The Lord will guard it. The Lord will protect it. The Lord will secure it. Amen ba yun? Nag-aalala ka ba sa pera mo? Hindi ilagay mo sa bangko. Dahil sa loob ng bangko, may security guard na magbabantay. Right? Dahil sa loob ng
bangko may CCTV na nagmamatsyag. Dahil sa loob ng bangko, merong secret room. At dahil sa loob ng bangko, nandoon nakalagay yung vault sa secret room na kung saan doon inilalagay yung pera mo. Kaya secure talaga pagdating doon. No? Tanong, kapag nag-pray ka, ano ang nasa loob ng vault ng Panginoon? Sagot, ang nasa loob ng vault ng Lord sa tuwing nag-pray ka ay ang isip at puso mo para hindi ka na mag-worry. Amen. Yan yung nakalagay sa vault ng Lord kapag nagpe-pray ka na upang hindi ka na mag-worry. Ano sabi ng verse? Ulitin na, ang sarap no? Ang sarap basahin ng verse. Ano sabi ng verse? And the peace of God which transcends all understanding will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Kapag nag-pray ka, secure na secure ang mind mo, secure na secure ang heart mo, iingatan ng Lord, ipoprotect ng Lord ang mga yan. Isi-secure niya mga yan upang hindi ka na mag-alala. Yan kasi yung dalawa yung nag-aalala, isip at puso. Pero kapag nag-pray ka, you are entrusting God all your worries. Amen. Ang sabi po ng Exodus chapter 14 verse 14 in New Living Translation, sabay niyo po ako, the Lord Himself will fight for you. Just stay calm. Who is the one who will fight for you? Ang Panginoon mismo. The Lord Himself will fight for you. Just stay calm. Nahihirapan ka ba ngayon maging kalmado, kapatid, kaibigan? Nahihirapan ka bang maging resilient, kapatid? Baka kasi ikaw lang ang mag-isang lumalaban sa laban ng iyong buhay. A resilient person does not worry because he knows that the battle is of the Lord. Amen. As I end, I just want you to, nasamahan niyo po akong balikan yung pakikipaglaban ni David kay Goliath. Ang dala-dala lamang po ni David, baston, 5 bato, at sling. Kaya nung paglapit niya kay Goliath, tinawanan siya ni Goliath, ano ako, aso? Para hampasin mo ng tungkod na yan? Pumunta ka ba dito parang mag-suicide? No? Minsan ganun yung problema, parang Goliath, no, sobrang overwhelming na hindi natin kakayanin sa buhay. No? Kaya sobrang tayo nag-aalala, higanti Lord yung problema ko. Nalulunod ako, Lord, sa problema ngayon. Hindi ko kayang umahon. Nahihirapan ako, Lord. Hirap na hirap ako ngayon. Nahihirapan ako maging kalmado. Pero makinig ka, ano sabi ng verse? The Lord Himself will fight for you. Just stay calm. Kaya kalmado si David, no? Sabi ni David, meron kang malaking espada. Meron kang baluti sa iyong katawan. Meron kang mahabang sibat. Meron kang malaking pananggalang. Pero sa pangalan ng Panginoong Diyos na aking pinaglilingkuran, matatalo kita. Because the battle is of the Lord. Nahihirapan ka ba maging kalmado ngayon, kapatid? Nahihirapan ka bang maging resilient, kaibigan, dahil sa pinagdadaanan mong sitwasyon? Huwag ka mag-alala, hindi ka nag-iisa. Tayong lahat nararanasan yan. At hindi lamang tayo nakaranas yan, ang ating Panginoong Hesukristo mismo naranasan ang paghihirap sa buhay. Naging tao po siya, kagaya natin. Naramdaman niya yung kapaguran, naranasan niya magutom, mauhaw, naranasan niyang bugbugin, naranasan niyang patayin, pahirapan, insultuhin, nang higit pa sa nararanasan mo ngayon. Naiintindihan ng Diyos ang iyong pinagdadaanan ngayong kapatid, kaibigan. Nahihirapan ka bang maging kalmado? Just remember that the Lord Himself will fight for you. Iniwang ka man ng mga taong inaasahan mo sa buhay. Ano? Yung mga inaasahan mo, mga kaibigan na malalapitan mo pagdating ng pangailangan, pero isa-isa nagtakbuhan sa'yo, don't worry, the Lord Himself will fight for you. Just stay calm. Kahit na parang ang hirap ng kumalma, kahit na parang ang hirap ng magkaroon ng kapayapaan, kahit parang ang hirap ng matulog sa gabi, try mong mag-pray.
Because God's peace will guard your heart and your mind. Amen? Gugwardyahan niya ang iyong isip, gugwardyahan niya ang iyong puso. Kaya kapatid, kaibigan, matulog ka na mamayang gabi. Subukan mo matulog. Mag-pray ka at matulog ka. Iasa mo sa Diyos ang lahat. At pagising mo, magkakaroon ka ng panibagong pag-asa. Pagising mo, magkakaroon ka ng kakaibang lakas na parang kaya mo nang solusyonan ang problema. Pero sa ngayon, hindi ka na nag-iisa. Kasama mo na ang Diyos. Amen? Do you want to be a resilient person? Do you want to be a resilient Christian? Then trust God that He is going to fight that life battle for you. At ang kailangan mo lang gawin is to stay calm. Nagkakagulo na sa labas ng bahay. Ang dami ng nagkakaroon, nagiging positibo sa mass testing sa barangay ninyo. Maging kalmado ka pa rin, kapatid. Maging kalmado ka pa rin, kaibigan. The battle is of the Lord. Ililigtas ka ng Diyos. Mag-pray ka lang. Bakit ka pa mag-worry kung makakapag-pray ka naman? Amen? If there is something that is forcing you to worry right now, I ask you to surrender it to Jesus. Kung sobrang bigat, habang ikay nanonood, maaari kang magtaas ng kamay, maaari kang pumikit, at maaari kang mag-pray. Kausapin mo si Lord. Kausapin mo ang Panginoong Diyos. Panginoon, hirap na hirap ako ngayon. Panginoon, sa katunayan, ngayon lang ulit ako nag-pray. Kasi overwhelmed ako, pinaghaharian ako ng takot, pinaghaharian ako ng panganib, pinaghaharian ako ng pangamba, ng pag-aalala. Kasi baka madamay ako ng coronavirus. Ma-inflict ako ng virus na ito. Kaya Lord, ngayon lang ako nakapagbuka ng bibig upang manalangin. Lord, by myself, I don't have the cure. But I know na kayo ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Kaya Lord, I rest my case. I entrust to you this pandemic. Suko ang aming presidente, suko ang World Health Organization. Wala pa talagang naghagawang vaccine sa ngayon, pero alam ko po, Panginoon, that you are the most powerful above all. Kaya gagawin ko, I will be still, for I know that you are God. At kapag ginawa mo yung kapatid, nag-pray ka, mahabang panalangin, seryoso, taimtim sa iyong damdamin, magkakaroon ka ng pag-asa, magkakaroon ka ng kakaibang lakas na hindi mo pa mapaliwanag kung bakit nagiging masaya ka pa rin kahit na may problema. Bakit? Kasi yun ang first point natin, be joyful in hope. Nahihirapan ka ba maging resilient? Nahihirapan ka ba maging kalmado? Bakit hindi mo subukang mag-pray? Araw-araw, dalasan mo ang pag-pray. And the peace of God that passes all understanding will guard your hearts and mind in Christ Jesus. Ikaw ba ay nag-aalala sa kalagayan ng iyong kaluluwa, kaibigan? Kasi hindi ka pa sigurado kung saan ka pupunta kapag namatay ka. Wala na po kasing kasiguruhan. Ang panahon ngayon, pwedeng mamatay ka sa aksidente, pwedeng mamatay ka sa crime, pwedeng mamatay ka sa pandemic, pwedeng mamatay ka sa terrorism, Wala na po kasing kasiguraduhan ang panahon natin ngayon, Kung wala ka pang kasiguraduhan sa kalagayan na yung kaluluwa kapag mamatay ka, kung saan ka pupunta, doon ba sa baba o doon ba sa taas? This is the perfect time for you to remember that there is God who died for your sins. Merong isang Diyos na nagkatawang tao na namatay para sa iyo. Siya'y inilibing at nabuhay muli pagkatapos ng ikatlong araw. At kung ikaw ay mananampalataya ng buong puso na si Jesus ay namatay, inilibing at nabuhay muli, ikaw ay maliligtas. Kung ikaw ay nag-aalala sa magiging kalagayan mo sa kabilang buhay, kung punong-puno ng takot, ng pangamba ang puso mo, bakit hindi mo anyayahan si Jesus na maging personal na tagapagligtas at maging Panginoon ng iyong buhay? Gusto mo ba yun, kapatid? Gusto mo ba yun, kaibigan? Kung nais mong mag-open ng relationship kay Jesus, I ask you to bow down your head and close your eyes.
and talk to Jesus in prayer. Pwede ka bang sumunod sa panalangin ito? Sabihin mo, kaibigan, Amang banal, may takot po ang aking puso. Hindi po ako sigurado sa future ko. Kaya nais ko pong ipagkatiwala sa inyo ang buhay ko. Inaamin ko po na ako isang taong makasalanan. Humihingi po ako ng tawad sa lahat ng kasalanang nagawa ko. Nagsisisi na po ako, Panginoon. Naniniwala po ako na kayo'y namatay sa krus, na kayo'y inilibing at nabuhay muli upang ako'y magkaroon ng bagong buhay. Kaya po, binubuksan ko po ang aking puso and I receive you, Jesus, as my Savior and as my Lord. Kayo na po ang bahala sa buhay ko at sa aking future. In Jesus' name. Amen. Yan po ang sikreto ng mga Kristiyano kung bakit sila ay patuloy na bumabangon sa buhay. Dahil merong Jesus na nagligtas ng ating mga kaluluwa, na pagdating ng tamang panahon, hindi na tayo ihuhulog sa impyerno bilang parusa ng ating mga kasalanan, kundi tinanggap na ni Jesus ang parusa sa kamatayan sa pamamagitan ng kamatayan sa krus, pagkalibing at pagkabuhay muli. At ang sino mong nanampalataya sa banal na ginawa ng ating Panginoong Jesus sa Kalbaryo ay pagkakalooban ng Diyos ng buhay na walang hanggan. Don't forget, my friend, don't forget, my brother or sister in the Lord, there are 3 qualities how to be a resilient individual na galing po sa text o foundation ng ating message. Be joyful in hope, be patient in affliction, and be faithful in prayer. I-practice po natin na tatlong yon at sa biyaya ng Lord, sa pagpapalakas ng banal na Espiritu Santo, tayo ay makakabangon muli sa ating buhay. Bangon, mamamayang Pilipino. Bangon, Pilipinas. To God be all the glory. At sa inyo po na nakapanood ng mensaheng ito, please don't forget to subscribe to our YouTube channel and please don't forget to share this to your loved ones or to your friends upang sila din po ay makarinig ng magandang balita ng ating Panginoong Diyos. Hanggang sa susunod na i-worship, paalam!